And good afternoon, good afternoon. Welcome to our Friday Praise Story. So, kamusta po kayo? So, syempre, Friday na naman, di ba? So, andito kami ulit. At I hope lahat po na nanonood before and na nanonood lang till now, na-appreciate lahat ng mga uh, dinidiscuss natin every Friday, di ba? Kasi sabi nga dito, the beauty of gratitude lies in its practice. The more you embrace it, the simpler it gets. Kasi para siyang muscle, di ba? The more na pinapractice natin siya, lalo siyang nagiging healthy, stronger, at bumubunga yung mga bagay-bagay. And ayan, may nag-hashtag na po. If you're watching this on live, please comment hashtag Team Live. And if you're watching this on replay, please use hashtag Team Replay. Ayan, shoutout po sa mga nanonood na ngayon. Ayan, si Sis Crisel, Julie, Lina, Mayet. Ayan. And ayun no, hindi natin masyadong papahabain pa yung paghihintay. Yung mga kasama natin for today, actually, may experience po siya ulit no, sa accounting. And ang sabi niya dito, yung dun sa intro natin, kung nabasa niyo po, no? Sabi niya, from classroom to the cloud. So yes po, yung background ng kasama natin ngayon, accounting siya, pero naging teacher siya. So from a classroom setup, naging na siyang online, nasa cloud na siya. So without further ado, let me introduce our guest for today, si Z. Ayan, magandang hapon po. Good afternoon, Sis Z. Kamusta po kayo? Hello, good afternoon. Can you hear me well? Ayan, we can hear you now. Hi, good Kamusta po afternoon. kayo? Can you hear me well? Sorry, medyo bad yata ang connection ko for today. Alright. Sige po. Oh, Try ko pong i-flash sa I'm screen okay. yung I'm since better. medyo may At delay. kinakabahan. Oh, sige po. Ayan. So, since nagkakamustahan na din po tayo, Sis Z, can you please tell us your backstory before kayo nagkapag-start nung working Oh, online? backstory. Okay, so Yes before po. starting working online, um, Hello, Sis okay, Z? yes. Mhm. So before I started working online, I worked in the BPO industry, call center agent ako for a total of 8 years. After ko yun, after ako nag-work sa Land Bank and then from the audit position. Hi, is it good now? Can you hear me? Opo, opo. Naririnig na po namin kayo. May konting Okay na delay po lang ba? po, pero okay lang. Yeah. Hold on. I will be assisting you naman Okay na po. po ba? Yeah, naririnig po Nakapit namin na po. smooth naman. May konting delays Ah, lang. yan, okay na po, sir. Sorry. Okay. Mhm. Yeah, okay. Kasi kanina na-mute ko yata. Sorry. So again, going back, before Mhm. starting working online. Again, I worked as a bookkeeper in sa background. And then, nag-work ako sa call center industry for almost 8 years. And then, I handle different accounts, customer service, technical support, and then financial accounts. And then after 8 years, I decided to work from home. So that was the start of my journey working online since 2014, and I was a an online teacher, English online teacher that time. Wow. Uh,
yung journey niyo po pala ang haba na before po kayo nakapag-transition, ano? So, ngayon po, tatanong naman namin, ano po yung naging struggles niyo and how did you resolve that? I think common struggles. If you're asking common struggles about working online or working from home, Mhm. marami din struggles. Like for example, yung internet connection mo. So, if you're going to work online, you have Opo. to invest a good internet connection. Kasi, magiging struggle mo yan, like, kung mawawalan ka lagi ng connection. Especially if you live in a place na laging may typhoon. So, you have to invest sabi natin, a generator. And then, you also Mhm. have to invest, for example, di ba? Common, I guess also is a good internet backup, just to make sure Mhm. na hindi ka mawalan ng, ng internet connection. So, ang ginawa ko, I really invested on a good internet connection plan. So, yung pinakamahal na plan ng PLDT Fiber, yun ang kinuha ko para sigurado na mabilis ang speed. And Mhm. thankfully, is hindi naman ako nawawalan ng internet connection dito sa area namin. So maganda naman yung ano niya, yung connection niya. So wala Wow. akong masyadong problem when it comes to that. Um, Mhm. sa bahay naman is, alam naman nila na working from home ako, so I don't get, the usual distractions from the children or peaceful din yung environment, so wala masyadong maririnig ng mga boses outside, dogs barking, ano. So, yun. Okay naman. Nakakapag-focus po, ano? Mm. Nice. Tapos, ayun po 'no, tanong ko lang din, paano niyo po nakita yung sa TBSA and how did you find it na nakapag-start na po kayo from local jobs tapos nakapag-call center na din po pala kayo and nag-teaching online class kayo and ngayon naging bookkeeper po kayo. Um, Paano po yung journey niyo dun? Sorry? Ayan, paano po yung naging journey Sorry natin ulit po, sir. nung Medyo naputol. sige po, sige po. Paano po yung journey niyo, nung from local job tapos na-endorse po um, yung ganitong setup na bookkeeping na online tapos magfa-freelance po? Kasi full-time usually kapag local, 'di ba? Ayan. I'll be sending PMs din po, yung dun sa questions para may details po kayo. And I think may konting Okay, so delay yung dun sa chat. paano ang full-time and transitioning into a freelancing? Apo. Um, yes, dali lang. Okay, so for the full-time and transitioning into a freelancing, since I entered dito sa TBSA, I think kasi during the lessons na pinagdaanan ko sa roadmap, I know that they are teaching us to be to have an entrepreneurial business mindset. So instead na ano, so parang magiging business-minded ka. Though wala pa naman ako papunta doon. Mhm. Since I have one client right now, and I can say na yeah, it's kind of freelancing din kasi hindi naman, it's a direct client, and then I work for him um
on a flexible schedule. Um, Siguro, hindi ako makapag full-time ngayon, Chevy, kasi nag-aaral ako, di ba? I'm doing a review classes and then magkasunod po yung examination ko for this month and then next month. So, I Oh. decided na mag-focus po muna ako dito sa isang client ko. And then, pinapraano ko rin kasi this will be my first time na mag-hands-on experience using the software. So, Mhm. yeah, very thankful din ako kasi kahit pa paano, na-practice ko rin siya, di ba? I mean, hands-on practice din. Sabi nga, learning by doing and you're getting paid pa. So, for now, I decided na hindi mo na ako mag-full blast. So, focusing only on one client for now. And then, siguro right after my examination, um, mag-ano ako ulit, magkuha ulit ako ng additional clients para kahit pa paano makapag-pursue na rin papuntang magkaroon ng agency in the future soon. Parang ganun. So for now, okay Mm. na. Okay muna ako dito sa client ko. And then doing my review classes. Wow. Okay. And sino naman po yung mga tao na tumulong sa inyo during that transition process, no? Kasi may isa na po kayong client ngayon na fino-focusan nyo. And I'm pretty sure na may mga tao na nakatulong po. Yeah, absolutely. Meron naman po. Kaya, tama rin na nakapag-enroll ako dito sa TBSA kasi ilang beses na yata ako naka-receive ng email about dito. Hindi ko lang masyadong pinapansin kasi na-busy din ako. Nag-work din kasi ako before as a VA, Mhm. working from home din, pero virtual assistant naman siya. So, hindi ko siya masyadong pinapansin kasi magkaiba kami ng niche. So, parang ano ba to? Sabi ko, medyo masaya pa ako nung time na yun dito sa pag-BBA ko. So, hindi ko muna pinapansin yung email na yun. And then, hanggang sa nag-decide ako na mag-resign ako from an agency after 1 year working sa agency. Sabi ko, why not get direct clients? Kasi marami naman ako Mm. nababasa na they can actually get direct clients. So sabi ko, Opo. Mm. bakit hindi ko itry? Diba? So, anyway, may experience na rin ako kung paano kalakaran, mag-work as a virtual assistant. So, ayun, sinagot ko yung email, yeah, and I decided to enroll. And then, masaya kasi meron siyang, yung group and community very helpful. Yung magkaroon ka ng team, so may mga team members, TLs na mapapagtanungan mo. Kaya masaya na makasupported ng mga tao dito. So yes, nakatulong po sila ng malaki. Okay. So, shoutout po, no, sa lahat po ng mga nakatulong kay Sis Z na nakapag-transition siya. And syempre, since working from home na po si Sis Z, yan, usual, tatanong talaga natin if ano po yung mga benefits ng working from home and ano po yung pinaka-grateful kayo for working from home? Benefits of working from home. I guess number one is reduce your stress. Okay, kasi hindi ka na magta-travel. Alam mo naman dito sa Philippines, ang pag-commute is talagang napaka-stressful. So, yeah, number one, reduce your stress. Number two is may increase mo yung savings mo kasi you don't have to pay for fare. Tapos additional food outside kasi bibili ka. Uh, Pag Totoo dito ka po. sa bahay, easy access sa pagkain, unlimited coffee kasi nandyan lang siya sa tabi-tabi. So, makakasave Mhm. ka ng pera doon. And then, another one siguro is yung, ano mo, of course, yung work-life balance, syempre, kasi Oh. anytime, for example, if you, pag medyo pagod ka, pwede kang tumayo-tayo, maglakad-lakad, okay, or pwede ka makapag-power nap for 10 to 15 minutes, na hindi mo naman magagawa yun sa office, diba? And then, isa rin sa benefit siguro is yung na-increase mo yung productivity mo. Kasi mag-isa ka lang, di ba? So, nakaka-focus ka sa gagawin mo, matatapos mo yung gagawin mo.
minsan kasi pag nasa office ka, ang daming distractions. Makikipag-chismisan sa mga ka-office mates hanggang sa hindi mo Mm. matatapos yung trabaho mo. So, nagmamadali kang umuwi kasi umiiwas ka sa traffic. So, parang alam mo, yung isipan mo, imbis na nasa work, kung ano-ano na, kasi nga gusto mo nang umuwi, paano ka ba hindi malilay sa bahay, ano pang lulutuin Mm. mo, Mm. ulam, yung mga ganon. So, at least pag nasa bahay ka, focus ka na doon sa trabaho mo. Wala. May mga distractions, pero less lang. Less lang. So, I guess yun yung mga benefits mo working from home. And, syempre, pinaka-grateful ka doon is kasama mo yung family mo. Diba? And then, nakakapagpahinga ka. Iba pa rin yung maayos ang tulog mo sa gabi. Nakakatulog ka sa Opo, hapon. kompleto So, tulog. mas ano Mm. pa rin, nare-rest mo yung brain mo. That means, nakakapag-work siya ng maayos. At naayos mo rin yung trabaho. So, siguro yung pinaka-grateful doon is, yun, spending most of your time, more time with your family. I guess lahat ng tao yun ang gusto. Kaya gusto nila mag-transition, yes, to working from home. Ayan. Ah, yung yung work-life balance. Actually, magkakaiba-iba po yung work-life balance natin, 'di ba? Ito din po ba yung motivation natin para maging freelancer tayo or kung ano man po yung nag-drive sa atin? Yes, we may have, at least pare-pareho lang ang magiging meaning natin when it comes to work-life balance. Yung um, spending, at least you have time to spend with your family. Hindi na sa family mo, you also have to spend time with yourself. Diba? Kasi Mhm. wag mong masyadong papagodin yung sarili mo. Kasi kung magkakasakit ka, hindi ka rin makakapagtrabaho ng maayos. So, you have to invest na rin sa health mo. So, health for you, health for your family, and then, syempre sa trabaho pa din. So, can you imagine working from home? I mean, you have a decent job and at the same time, you can do your workouts, diba? You can do your exercise, yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon, pwede Opo. mo Mm. magawa Mm. ngayon. And then, also, ang pinaka-importante doon is, magagawa mo pa yung mga hobbies na hindi mo na kayang nagawa, no? Like cooking, reading, ano ba, gardening. Tapos, may oras ka pa rin at least para sa pamilya. Lalo kung may mga maliliit kang anak, diba? At least kung pagod ka, ano ba naman yung isang yakap at isang halik sa maliit mong bata, diba? Nakakawala ng pagod. So yes, parang yun naman talaga motivation natin for a work-life balance. Ayan. Maraming salamat po. And as mom po, kasi marami din sa mga viewers natin ngayon na mommies din. Ano po yung mga usual struggles na nagagampanan niyo po ngayon? Kasi parang problema sila before, pero opportunity pala sila para magampanan sila as mom ngayon, 'di ba? Ano po yung mga nagagawa ninyo na? Um, yeah, that's a very good question. Opportunities kasi parang, ano ba yan? For 8 years, nasa BPO ako, never ko na-experience mag-holiday sa bahay. So, can you Oh. imagine? Nag-work ako Christmas Day, New Year's Day, nasa office ako, and then even Holy Week. Medyo alam mo yung paglabas mo ng office, tahimik yung buong mundo. Pero ikaw, eto bumabiyahe ka, papasok ka sa work, or uuwi ka ng bahay. So, yun ang medyo na-miss ko. So, and then, syempre challenges kasi, um, yung mga anak ko lumaki sa yaya eh. Simula nung maliit Mhm. sila. Dahil nga, nag-work ako. Yung husband ko is wala rin sa bahay. Nag-work din siya. So, you have no choice. Wala kaming choice. Kundi kumuha kami ng mag-aalaga sa kanila. So, yun. So, nung nag-start ako working from home, so yun ang opportunity na naranasan ko na, yun, opportunity na to spend more time with your kids. Especially now na meron akong toddler.
talagang nakikita ko na, ay, ganito pala. Nakita ko na paano siya maglakad. Hindi ko naranasan ng mga panahon yun. Kasi nga puro sila yaya. Pero ngayon, di ba, parang nakakasama mo yung anak mong lumalaki. So nakikita mo yung mga growing up niya, stages niya. So yun yung masaya doon. Um, at syempre bumabawi rin ako sa mga teenagers ko ngayon. Kasi nga hindi sila lumaki. I mean, hindi ko talaga na-experience yung palakihin sila since baby. Kasi nga, busy ako sa trabaho sa labas. So, sila lang talaga lumalaki sa yaya. So, I guess, sa mga moms, yun ang magandang opportunity kung bakit, kung bakit maganda rin mag-work from home. Hindi lang porket nanay ka is wala ka na magagawa. Diba? Meron pa rin. Can you imagine, may decent job ka pa rin, kikita ka, but at the same time, makakasama mo pa rin yung family, especially yung mga anak mo, yung maliliit pa sila, magagabayan mo pa sila habang lumalaki. At ngayon, yun yung Totoo po. experience ko. Kaya grateful ako sa ganitong setup at ganitong situation. Alright, maraming salamat. Actually, maraming siguradong nakaka-relate do'n, 'no? Pero ito po yung next question natin. Paano niyo po ini-invest ngayon yung time niyo? Kasi hawak niyo na yung oras niyo, wala ng commuting time, 'di ba? And yung energy niyo na nasa bahay na lang. How do you invest your time and energy ngayon po na freelancer na kayo? Ano yan, I guess this is a very common question. Yung sinasabi nila na, I don't have time, ay wala na akong oras. Pero I don't believe in that. Kasi, sabi ko nga, we all have 24 hours a day. So, Mm. let's say 24 hours, out of 24, you spend 8 hours para sa work mo. And then you have 8 hours for rest, sleep, diba? At least you get 8 hours para to rest. So what do you do dun sa 16 hours? Diba? So you have to invest your time and energy dun sa 16 hours na makakatulong syempre sa'yo at sa trabaho mo, sa business mo. So ako kasi I use it talagang wisely kasi sabi nga nila time is gold. You can never go back, diba? So, I do talagang proper time management skills. So, kung kinakailangan nagsusulat ako ng calendar na nakikita ko, para alam ko kung anong oras ko ito gagawin at tatapusin. Ayoko mag-waste ng time ng mga bagay o gagawin mga bagay na wala namang kinalaman sa work or alam mo, hindi mo siya makakapag-improve para sa sarili ko. So, you have to really invest your time wisely. Maraming pwedeng gawin, like, learn new skills, read a book, diba? Hindi mo naman kailangan mag-spend ng mga 2 oras dyan. 30 minutes at least, or 1 hour, kaya mo na yung gawin. And then, importante rin kasi ang exercise. Although guilty ako kasi hindi ko na siya nagagawa ngayon. Pero, Opo. usually ginagawa ko siya every morning before, yung magandang ngayon kasi I'm using my mornings para sa review classes ko. So, 6:30, gising na ako. 6 a.m. kasi 6:30 mag-start na ako ng review ko. So, from 6:30 to 10:30, talagang seryoso yung review lang. Walang dapat maka-distract. Ganon siya. And then, after that, saka ko nagagawin yung mga household chores ko. So, Mm. hindi ka mawala ng oras. I mean, you just have to use it wisely talaga. Grabe. So, dapat po talaga maging intentional tayo sa lahat ng mga bagay, no? And makakamit talaga natin sila. Kasi, what you do most of your time, that's what you do best, 'di ba? So, ngayon po, how do you define success? Personally. Hmm. Parang pang Miss Universe. um, Iba-iba kasi tayo ng definition ng success. Mhm. Others could be monetary, or financial security. Sa akin siguro, contentment.
Yung happiness ng, ang tawag, yung fulfillment pala, sorry, parang gano'n, yung fulfillment na, um, hindi ko naman kailangan maging masyadong mayamang-mayaman, alam mo yun. So, yung fulfillment na nakikita mo na in good place and in good health, yung family mo, yung anak mo na nakakapag-aaral, maayos na nag-aaral, yung napoprovide mo yung basic needs nila, tapos bonus na lang kung makakain pa kayo sa labas o makapag-travel kayo sa labas. Para sa akin, ano mo yun, success na yun. And ano ba? Siguro yung sa sarili ko din. Yung nakakapag-enroll ka sa mga ganitong courses, diba? Tapos may na-enroll ka ng mga free courses, you are investing in yourself, learning new skills. That's additional success. And yun, sa family mo at sa sarili mo. Yun na yung success sa akin. Fulfillment na yun para sa akin. Wow. Congratulations na po agad, Sis Z, no? Kasi actually, marami yung naghahanap pa rin ng way para pa-improve nila life nila. Pero hindi pa sila ganun ka-content kung ano man yung kalagayan nila ngayon. Pero sobrang ganda po nung idea na you're contented that you have and you are already fulfilled with that you have. And yet, nag-i-invest pa din po talaga kayo dun sa makahanap ng community na ganito. So, para sa inyo po, what makes a good support group? Ano po yung must-haves ng isang good support group? Siguro una is trust. Diba? Kasi the reason why you are in a support group, kasi probably you need help. Diba? May gusto kang malaman, you need something from the group, kung gusto mong humingi ng tulong, mga ganon. So, pag walang trust, mahirap namang, di ba, magsasabi ka ng problem mo, magsasabi ka ng gusto mo, pero, so you have to trust the person, or you have to trust the person in the group. So, sa akin yun, number one yung trust, mapagkakatiwalaan mo. Next one is, siguro encouragement. Kaya ka nga nasa support group, diba? Tinatawag siya na support group. So, paano pa siya maging support group kung wala namang encouragement na nangyayari? So, siguro it would start by, huwag ka na maghintay na silang mag-encourage sa'yo. Bakit hindi na lang ikaw magbigay ng encouragement sa kanila? Anyway, it's a two-way working naman yan. So, mag-encourage ka, at the same time, you'll also get encouragement from your team. What else? Siyempre, from the word support, diba? Yung group mo na siguro you're expecting na kahit pa paano, pag meron kang nararanasang mga fall downs, medyo challenges, lalo na dito sa atin, sa PDSA, sa bookkeeper freelancers, alam mo na meron kang grupo na mapupuntahan at magsusupport sa'yo. And then, encouragement, trust, support, siguro yun, ang mga, tapos, advice. Yung merong magbibigay sa'yo ng mga advices na kung anong dapat gawin, diba? Kung sakaling may ganito kang challenges, ano po ba ang dapat gawin? So, at yun nga, yung trust, medyo, number one ko siya. Kasi minsan, nahihiya kang mag-open up nahihiya kang magsabi ng problema mo, ng challenges mo. Pero, kung alam mong, mapagkakatiwalaan mo yung group na yon, I think hindi ka mahihiya magsabi. So, importante yung choice. Yeah, exactly. And eto po, no, may tanong po si Leslie Gadjo. Tinatanong niya po, if anong batch po kayo? Batch 11 lang. Bagong-bago. Ayan. So, grabe, no? Talagang may mga thankful na sobrang daming benefits ng mga na may bibigay ng working from home. And yes, before sila makapag-start, syempre, kailangan nilang kahit tahakin yung first step na they have to move forward, no? So, kung
may makakausap po kayo na mga aspiring bookkeepers, ano po yung message nyo para sa kanila? Can you please share us some tips or encouragements po kung paano po? This one. Siguro, for message ko for aspiring online bookkeepers or kahit hindi online bookkeepers, basta papasok sila sa freelancing. Yun nga, yung kanina is, number one, you don't, you don't compare yourself to others. Diba? Kasi, Mm. ano ba yun? Meron tayong, ano yan, iba-ibang timeline. Diba? Mhm. So, kung nakikita mong mas-successful na siya, be happy. Diba? Pero, you don't stop. You work on your own. Kumbaga, kung nakaya niyang gawin yun, for sure kaya mo gawin. What else? Yun. Invest talaga your time wisely kasi hindi na babalik. So, you really have to make most of it. I mean, kung kinakailangan mong pagtuunan ng pansin ng time management skills, yes, you have to do that. Kasi sabi ko nga, working from home is hindi para sa lahat eh. Kasi may mga distractions din sa bahay. So, kung marunong kang harapin yung mga challenges na yun, I think you can survive working from home. Invest your time, do not compare yourself to others, and then, yun, invest sa sarili mo din. Invest in yourself. Learn new skills. Maraming available dyan na may mga free courses. So, I guess mas maganda kung mag-invest ka sa sarili mo din. Kasi anyway, business mo to eh. So, di ba? Wala ka namang ibang aasahan kundi talaga sarili mo. So, huwag mong madali. Wag mo masyadong magpapaloko doon sa mga nakikita nating Facebook post na, oh, I'm earning 6 million, 6 digits, keme, ganyan. Yeah, maybe it's true, pero it did not happen overnight, diba? So, wag mo kasing iisipin na, ay, kumikita pala siya ng ganito, 6-digit earner na pala siya. So, ako din. Tapos mamaya, na-disappoint ka kasi 3 months pa lang, hindi ka naman nakapag-earn. Hindi mo naman natanong yung tao kung kailan nyo ba na-earn yung amount na yon. Probably it was for 1 year, diba? So sabi nga, iba-ibang timeline natin. So, huwag masyadong ma-hype o ma-overwhelm kung ano yung mga nakikita sa post. As long as tama yung ginagawa mo, you follow the process, for sure, makakamit mo rin kung ano man yung gusto mong makamit sa buhay bilang freelancer Wow! or Maraming bookkeeper. salamat po doon. And nabanggit niyo po yung mga must-have skills for aspiring freelancers, no? Lalo na yung dun sa time management. Ano po yung mga, sa tingin niyo, magandang i-level up nila? Ano po yung mga must-have skills for aspiring freelancers? Yes, sabi ko nga, number one is yun, yung time management skills kasi since nasa Mm. bahay tayo, marami tayong pwedeng maraming distractions, di ba, na pwedeng mangyari. So, yun, isa yun sa talagang gusto kong i-work out sa mga aspiring freelancers as well. Siguro yung next is yung you never stop learning kasi maraming free courses. Dito pa lang sa TBSA, diba? Ang dami na nating mga videos, free courses na pwede nating gawin. Um, Yun nga, importante din kasi yun na you invest for yourself again. And then, siguro kailangan meron kang persistency, diba? And then, um, ang gusto ko pala i-share for is yung parang meron kang desire. Mm. Hindi lang siya simple desire. Dapat kasi siya, burning desire. So kung ano ba yung, kasi if you have that burning desire,
Susunod na lang yung mga ano eh, susunod yung consistency, it will follow, alam mo yun, it will Mm, follow the mm. process. Kasi sabi nga nila, if you have the burning desire, ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mong makamit? So, kung talagang gusto mong makamit to, yung you have the desire to commit this, lahat ng bagay gagawin mo. Diba? Come hell or water high, gagawin mo siya. Kasi gusto mo siyang makamit. Gusto mo siyang makuha. So, Yes, kailangan opo. you start yourself with that desire. Ano bang gusto ko? So, when you have that desire, burning desire, everything will follow. Consistency, lahat ng motivation, gusto ko nandiyan na yan lahat. Susunod na lang yan. And then magugulat ka na lang, nagagawa mo na pala yung mga bagay na to. Dahil dyan sa kagustuhan mo. Yes, exactly. Ang ganda po nun, no? You have to have the burning desire. Kung ano ba yung goal mo, ano ba yung gusto mong makamit, then everything will follow. Totoo nga naman, no? Tapos mabibigla ka na lang, dumadating lahat. And since nandito na po tayo, no? May gusto po kayong i-shout out ngayong nasa live po tayo or pasalamatan while we're on live? Ayan. It's your floor kasi medyo malapit na po tayo sa patapos. Ano ba? Wala. Gusto ko lang magpasalamat for this opportunity sa PBSA. Thank you so much for this chance to share my story. And then, yung mga teammates ko na nanonood ng live, thank you. Mhm. Ayan po, no? So, shout out po sa lahat po ng sumuporta kay Sis Z. Grabe naman, napapansin natin kung paano niya na-appreciate, kung paano po yung tulong na naibigay natin sa kanya. Okay lang po. No worries. And, ayan, no? Sabi nga dito, kasi most of the time, you're always asking for anything, no? Pero, minsan nakakalimutan natin magpasalamat. So, let me remind you dun sa Psalm 9 verse 1. I will give thanks to you, Lord, with all my heart, and I'll tell all your wonderful deeds. Kasi, for example, yung mga taong yun, no? Kung hindi sila nakapag-move ng gusto kay Sis Z, hindi niya makakamit kung ano man yung meron siya ngayon. Pero amazingly, nandito siya ngayon. Actually, may konting difficulties, even yung connection natin. Pero na-run through natin siya kasi andun yung burning desire na gusto niya i-fulfill yung makapag-show up dito. And actually, malaking-malaking tulong din yon if tayo ay naghahanap ng way for freelancing, di ba? So, maraming salamat, Sis V, sa pag pagdalo po sa aming paanyaya. And maraming salamat po sa lahat ng nag-join sa um, TS Vab. And shout out po sa lahat ng nakapasok Thank you for po. batch 12. Yan, congratulations na agad. Yan. And yes, available po rin po yung The Shepherd's Virtual Bookkeepers and Accountants dun sa free Facebook page natin. And meron din po yung sa YouTube page natin. Free din po yun, The Shepherd's Virtual Accountants and Bookkeepers. No? And unfortunately, close na po yung for TBSA Batch 12. Pero abangan po natin by next year. No? So for now, kung inaabangan pa din natin yon, sulitin natin kung ano yung mga free na available for now. And yes, malay po natin, no? Actually, may mga nag-guest na din po dito na Friday Praise Stories kahit hindi pa sila avail dun sa, di pa sila nakapag-enroll, pero nakakuha na sila ng client. Actually, marami-rami na din sila. Kasi marami tayong resources na available, even yung mga free courses pa lang. Pero, syempre, sabi nga ni Sis V, di ba? Much better kung makakapag-invest ka. Invest mo yung time mo, mag-upskill ka, tapos mag-invest ka, maghanap ng good support group like this one. Ayan. Kayo po, Sis V, baka may pahabol pong pasalamat. Pasensya na, medyo Nahiya na naiyak ako. po kayo. Alright, maraming salamat po. And see you around. Kasi
Thank you. May one year pa po and marami pa tayong makukuha. Ayan, I think nakasabay pa po yung connection natin ngayon. Yes. Alright. Thank you Salamat po. ulit. Thank Maraming you. Thank you salamat. everyone. Have a good Bye! day.